morning, a blessed church! Magpupuri at magpapasalamat na naman tayo ngayong linggo sa ating Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. Siya lang ang tanging dahilan. Pero bago yan, for a moment, gusto ko pong isipin nyo muna kung ano po yung mga gusto nyong ipagpasalamat sa Kanya. Yung mga nakaraang linggo, ano yung mga nangyari sa inyo, ano yung faithfulness ng Lord sa inyong buhay. Sige, isipin nyo yan and begin thanking the Lord for all of that. For His faithfulness sa buhay natin. Sa mga pinagdadaanan natin, sa mga kakulangan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. He is our great God. Concerned siya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin right now. I want you to thank Him and praise Him today. Begin to thank Him and praise Him today with your own lips, with your hearts. Pour out to Him. Let's pray. Father, thank you for your great faithfulness in our lives, God. Lord, sa lahat, Lord, ng mga nangyayari, Lord, sa buhay namin, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Nandiyan ka palagi, Panginoon. At patuloy niyo kaming binibigyan ng biyaya, ng grasya. We praise you, God. We need you more than anything else. We need your presence, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Let's sing this, Great is Thy faithfulness for our Lord Jesus Christ. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassion, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Let's declare His greatness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. In every season, summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature and manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness. Oh, great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great
We praise you, God. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Just your voices, church. Great is. Yes, God, you are great. Great is. Yes, praises to the Lord. Morning by morning, new mercies I see. Thank you, Lord. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let's continue to worship our God today. Let's continue to declare His greatness in our lives. We know na sa lahat ng yun, napakadakila ng ating Panginoon. Napaka-faithful ng ating Panginoon. How great is our God. Yes, we praise you, Jesus. The splendor of the King. The splendor of the King. Clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. To God the three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Again, you're the name. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great
is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Just your voices, church. How great. Yes, God. How great is our God, and all will see how great. Yes, Lord, you are great, God. Thank you, Jesus. Yes, Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for your greatness in our lives, Father God. May we always, Lord, seek you, Father. May we always be hungry and thirst for you, Father God. Lord, may we not forget, Lord, how great you are, Lord, sa buhay namin. How faithful you are, Lord, sa buhay namin. May we always focus and fix our eyes on you, Panginoon. Lord, we praise you. We bring you back all the glory and honor and praise. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Magandang araw po, a blessed church. Welcome na naman po sa ating worship service. At narito po tayo ngayon sa kanya-kanyang mga tahanan. Nakakalungkot na hindi pa tayo magkakasama. But in one spirit, we are here worshiping the Lord, lifting up the name of Christ, who is above all names. At sa ating pong panimula, kunin niyo po yung mga Bible at buksan po natin ito sa ating main text for today, Romans 8:28 to 30. Romans 8, verses 28 to 30. Babasahin ko po ito sa dalawang magkaibang translations, isang Tagalog, isang English. Anyway, maikli lang naman po. Pero unahin ko po sa wikang Tagalog, Romans 8, Aklat ng Roma, 8:28 hanggang 30. Ito po ang sabi. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. Basahin ko po sa English version, English Standard Version particularly. Again, Romans 8:28 to 30. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa Kanyang trono ng habag sa pamamagitan po ng pananalangin. Let's pray. Panginoon, sinasamba ka po namin. That's the very reason why we exist. Ito po, Panginoon, ang bukod tanging
dahilan kung bakit niyo po kami nilalang, Panginoon. Gusto naming magdulot, Panginoon, ng katuwaan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord God, we have nothing, Lord God, in any way, Lord God, na talagang pwede mong kalugdan, Panginoon. But in the name of Christ, Lord God, we want to become vessels of your goodness, vessels of worship, Lord God, na magbibigay, Panginoon, Lord God, magtatanghal sa iyong pangalan. Ngayong araw na ito, Panginoon, kinikilala, Panginoon, namin na walang isa man sa amin ang karapat-dapat, Lord God, na humarap sa iyong trono. Pero salamat po sa kamatayan ni Jesus. Salamat sa dugo na dumanak mula sa kanyang katawan, Panginoon, that earned us the right, Lord God, to become your children. So we come to you, Lord God, not because of our own righteousness. We come to you not because we are holy on our own. We come to you, Lord, in the name of Christ, our Savior, our Redeemer, our Ambassador. And Lord, as we come to you, Panginoon, gusto naming samantalahin, Lord, yung aming pribilehiyo, yung aming karapatan na makinig sa iyong salita at magpagabay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na marinig, maranasan, Panginoon, ang iyong presensya ngayong araw na ito. At Lord, bigyan niyo po kami ng puso na handang magpasakop sa inyong nais, ng isip, Panginoon, na handang kumilala, Panginoon, at makarinig ng iyong mensahe, Panginoon. We ask that you fill us with your Holy Spirit, Lord, that you fill every home with your presence, Panginoon. Bless each one of us today, Lord, as we listen to your word. In the mighty name of Jesus, amen. Blessed Church, dumating na ba kayo sa point na umakyat kayo ng inyong kwarto o nagtungo kayo sa inyong kwarto kasi meron kayong kukunin? Now imagine, nagmamadali ka pa, pumunta ron sa kwarto. Tapos pagdating mo sa kwarto, natigilan ka kasi iniisip mo kung bakit ka pumunta doon. So nakalimutan mo na kung ano yung kukunin mo, nakalimutan mo na kung ano yung purpose, ba't ka nagmamadali na pumunta ron sa kwarto. Have you experienced that? Na nakalimutan kung ano yung purpose natin? Or perhaps, kayo rin ba, nakaranas na kayo ng pagkakataon kung saan nagsusulat kayo, maya-maya nagulat na lang kayo dahil wala yung ballpen. At hindi mo makita yung ballpen, tagal mong hinanap, tapos natawa ka na lang, dahil pagkamot mo, nakapamon, doon lang pala sa nakaipit lang pala sa tenga mo. I'm not sure if you have experienced that sa medyo mga nagkakaedad na, karaniwan yung hinahanap yung mga eyeglasses nila. Nasaan yung salamin ko? Only to find out na nandoon lang pala sa noo. Hindi po ba? Now, kaya ko ito nababanggit, mga kapatid. I'd like you to imagine, Can you imagine how horrible our Christian life would be if God forgets His plan and purpose for us? Na-imagine niyo po ba kung gaano kakatinding pagkatakot ang pwedeng dalhin nun sa puso ng isang Kristiyano? Na kung ang Diyos niya ay nakakalimot, na bigla na lang ang Diyos ay napakamot sa kanyang ulo at sinabi, teka, ba't ko ba nilalang itong mga to? Bakit ba ako lumalang ng Kerux? Bakit ba ako lumalang ng Alge? Ba't ba ako lumalang ng Jaira? Ba't ba ako lumalang ng A Blessed Church? Ano nga bang purpose ko dito? Tapos nung hindi niya na maisip, tinapon na lang sa basurahan. Okay? Winalis na lang o kaya tinupok na lang ng apoy, di ba? Can you imagine how terrifying that would be for each one of us if our God is like that? Na? So kung ang purpose ng Panginoon ay hindi matatag at hindi mapagkakatiwalaan, if God is not faithful to His promises, if the promise is not firmly established, ang ibig pong sabihin nun, kapatid, wala tayong katiyakan. Our eternity is not secured. Heaven, yung ating heaven series will all come to waste. No? Sayang, yung 4 sessions natin ng pag-aaral patungkol sa langit. Hindi rin naman para natin mararanasan. Kasi ang sabi ng Diyos, teka lang, nagbagong isip ko. Ayoko na kayong papasukin sa kaharian ko. Di ba? So, heaven is not guaranteed. No? Kung gano'n ang sitwasyon. And, of course, the promise of salvation is no longer a promise, but a prank. Di ba? Would you imagine, can you imagine a God like that? Na it's a prank. Bigla na lang sasabihin,
Tuwang-tuwa tayo, naglilingkod, excited. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung maiiyak ako o mapapangiti sa aking mga naranasan itong mga nakaraang linggo. Meron tayong mga kapatid talaga na after ng Heaven series yata talagang tumaas yung pagnanais na pumunta na agad-agad sa Panginoon. Ano? And ako po bilang pastor, kinagagala ko po yun kasi at some point nakita natin yung pinakamahalaga, walang iba kundi ipinangako ng Panginoon sa atin. Ano? Kaya lang, may mga kapatid tayo parang gusto ng agad-agarin. Wag naman po, no? Kasi baka may pinapagawa pa ang Panginoon. So wala sa kamay natin ang timing. Meron tayong schedule, okay? So hindi minamadali ang mga bagay-bagay, hinahayaan sa Diyos 'yan, ano? Pero ganun ang impact sa atin, ano? But can you imagine, ano? Hindi pa lang mapagkakatiwalaan ang Diyos, nakalimutan ng Diyos. Sinabi ko ba 'yan? Sinabi ko ba na papapasukin ko 'yo sa langit? Sinabi ko ba na ililigtas ko kayo? Parang wala akong natatandaan. If God is like that, then we are not secured at all as people. Hindi po ba? Today, we will begin a new sermon series. So katatapos lang natin ng sermon series on heaven. Ang plano ko sana bumalik tayo dun sa ating called out sermon series. Pero sabi ko, palagay ko, mas magandang mapag-usapan natin to ng mas maaga-aga. Okay? This is a new sermon series na ang tinatalakay po ay yung pundasyon ng ating eternal security. No? Ang hangad ng Panginoon dito sa ating mga pag-uusapan ay tanggalin lahat ng pagdududa sa iyong puso at sa iyong isip na ang kanyang pangako ay totoong mapagkakatiwalaan. No? I'm hoping that after these 6 sermons, this is just part 1 of a 6 sermon series, 6 preachings na ating pag-uusapan on Romans 8:28-30, praying and hoping that after this series, talagang walang pagdududa, masasabi mo talaga sa Panginoon na ako nga ay talagang mahal na mahal ng Diyos at ang Diyos ay totoong may layunin sa aking buhay. At yung layunin niya ay hindi niya makakalimutan. Okay? So, tayo pong mga taga-Blessed Church, hindi po natin hindi natin isinasantabi yung napakahalagang katuruan. Tayo po as a church, we believe in the perseverance of the saints. Sa ibang theological term, ang tawag ng iba ron, preservation of the saints. Naniniwala po tayo na ang isang Kristiyanong iniligtas ng Panginoon, okay, ay mananatiling ligtas hanggang sa kahuli-hulihang tagpo ng kanyang buhay. Okay? Hindi tayo naniniwala na merong laban bawi, bagamat si IC ay miyembro natin. Hindi tayo naniniwala sa tagto? Bigay bawi na Diyos, ano? Ang Diyos kapag nagdesisyon siya na iligtas ka, kapag ang Diyos ay nagdesisyon na ikaw ay patawarin at ariing kanya, okay? Iyon ay mananatili hanggang sa kahuli-hulihan. Okay? Kaya nga po, every Sunday naririnig po natin yung ating benediction. Nagtatapos po lagi tayo doon sa Book of Jude kung saan sinasabi, to Him who is able. No? Yung ating kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa ating best performances. Okay? Kasi kung nakasalalay po ang ating kaligtasan sa ating kakayahan na panatilihin ito, yun po hindi secured. But a Blessed Church believes that our salvation belongs to the Lord and His people are being kept tightly by the Lord. Okay? So yun po ang ating paniniwala. And in this study, pag-uusapan po natin more closely yung basehan ng ating eternal security. What is the basis? Bakit tayo nakatitiyak sa pangako ng Diyos ng kaligtasan? Bakit tayo nakatitiyak sa layunin ng Panginoon para sa ating buhay? And this sermon series will revolve mainly around 3 verses, yung binasa po natin kanina. Romans 8:28-30, yan. Mapag-aaralan po natin yung paborito ninyong, lalo na sa women's class, paborito ninyong Bible verse, Romans 8:28. In fact, that is our focus for today. Okay? At ang pag-uusapan po natin ay yung kahalagahan ng bawat mahahalagang salita na makikita natin dito sa Romans 8:28-30. Okay? Itong 5 salita na ito, ang tawag po rito ng mga theologians ay the golden chain. So tandaan po ninyo the golden chain of redemption. That's basically the title
of this sermon series. Okay? Bakit siya golden chain? Kasi po siya ay magkakaugnay. Ito po ay prosesong magkakaugnay patungkol sa plano ng Diyos na kaligtasan, patungkol sa buhay natin. And you will realize na ang plano ng Diyos na kaligtasan sa buhay natin ay hindi nagsimula at hindi nagwakas nung ikaw ay nasyera ng gospel at nang ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. So makikita po natin yung detalye na itong plano ng Panginoon ay napaka-grand, no? Na hindi ka pa ipinapanganak, hindi ka pa nag-e-exist, the blueprint has already been established. Okay? So again, this is the Golden Chain of Redemption sermon series. This is part 1, which is basically the introduction for this series. And this particular sermon is entitled God's Redemptive Purpose. Again, God's redemptive purpose. Okay? So tandaan niyo po, yan po ang keyword ha, the golden chain. So pag nakakakita po kayo ng kadena, kahit hindi ginto, okay na rin yan, basta may chain, okay? Maalala po sana ninyo itong ating mga pag-uusapan. Okay? This is the first time that we will discuss this in a blessed church. So hopefully po, maging pagpapala po sa inyo ang pag-aaral na ito. Okay, so ano po ba yung golden chain? Ano po ba yung 5 salita na makikita natin sa ating main text? These are the words. Foreknown, predestined, called, justified, and glorified. Okay? Yan po yung golden chain of redemption. Yan po yung mahahalagang salita na pag-aaralan natin. Okay? Palagay ko yung iba sa inyo na narinig na yan. You may have heard that several times. Pero sa particular na pag-aaral na ito, dedetalihin po natin ang pag-aaral doon sa bawat isang salita sa mga susunod na linggo. Okay? So, ito pong 5 ito na nakikita po ninyo sa ating screen, these words are basically descriptions of a Christian. Okay? Pag sinabing description, ito po'y paglalarawan sa plano ng Diyos sa isang mananampalataya. Hindi po ito listahan ng mga bagay na kailangang gawin ng mananampalataya. Okay? Kasi kung ang pag-uusapan po natin ay kaligtasan, wala po tayong pwedeng i-contribute para sa ating ikaliligtas. Okay? Ito po ay nakabatay sa mahabaging kamay ng Panginoon na nasa atin ay nagligtas. So, these are the things that God initiated in our lives. Makikita po natin na itong golden chain, ito po ay inisyatibo ng Panginoon. Ito po yung kanyang personal na hakbangin para masiguro na ang kanyang mga hinirang ay maliligtas at makatatamasa ng kanyang mabubuting mga pangako. Okay? Pero ang focus lang po natin today ay yung verse 28. Okay? Yung life verse ng marami sa inyo. Okay? Because this is an introduction. An introductory sermon to our series. At alam naman po natin, pag Romans 8:28 ang pinag-usapan, hindi yung iba sa inyo, hindi na kailangan magbuklat ng Biblia. Sa ulo na yan. This is a very famous passage. And by God's grace, we aim to understand them biblically this morning. Gusto ko sana, ang hangarin ko po, at naniniwala ko, ito'y nakabatay din sa hangarin ng Diyos na mas ma-appreciate natin yung Romans 8:28. No? Higit sa yung typical nating pagkaunawa dito sa talatang ito. So, dire-diretso na po natin. Number 1, okay, for our first point, makikita po natin dyan sa Romans 8:28 that God has a purpose for His people. God has a purpose for His people. Okay? Ang sabi po doon sa passage, for those who love God. Okay? And then, for those who are called according to His purpose. So ito pong pangakong ito, o ito pong talatang ito ay isang pangako. Tandaan po natin ito po ay pangako. Okay? Pero meron po tayong mga kailangang pagdiinan sa talatang ito na kadalasan hindi masyadong napag-uusapan, nalileft out kapag Romans 8:28 ang tinutukoy. Usually po kapag tayo po ay nag-sharing o halimbawa napag-uusapan po natin yung Romans 8:28, usually, ang pinagbabatayan po natin ng purpose, okay, ay yung mga kasalukuyang kaganapan sa ating buhay.
Halimbawa po, kung may masamang mga pangyayari sa buhay natin, kung tayo ay nawalan ng gamit, nawalan ng trabaho, nawalan ng mga mahal sa buhay, at kung ano-ano pang mga pinagdadaanan, we will constantly hear the verse coming from our brethren, Romans 8:28, all things work together for good. Ang ibig po nating sabihin ay, anuman ang ating maranasan, bagamat yun ay painful, bagamat yun ay ang tingin natin masamang pangyayari sa ating buhay, may kakayahan ang Diyos na gamitin ito para sa ikagaganda. Okay? Which is basically true. Wala tayong pag-uusapang pagtaliwas sa ganyang bagay. Okay? Pero usually, when we talk about it, we talk about it in the context of our temporal situation. Na ibig sabihin, halimbawa, nawalan ako ng trabaho, sabihin natin, all things work together for good. And then, in a few weeks' time, yung ating kapatid ay nagkaroon ng trabaho na mas mainam, mas mataas ang sahod, mas maganda ang benepisyo. Tapos sasabihin natin, wow, all things work together for good nga. Kasi kung hindi ka nawalan ng trabaho, kung hindi ka natanggal dyan, hindi mo makakamit itong mas magandang trabaho. No? Yun naman po ay totoo. Ang Diyos naman talaga ay may kaparaanan para hindi magpatalo, no? Sisiguruhin niya na yung mga masasamang pangyayari sa buhay ng kanyang mga anak ay para lamang sa mas ikabubuti, mas ikahuhusay, at mas ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. So walang anumang pangyayari sa daigdig na ito ang pwedeng makapaglugmok at pwedeng makapag-destroy sa mga anak ng Diyos. That's true. But then, we have to understand that this Romans 8:28 speaks of a purpose, okay? And that purpose is eternal. So let's begin with that. God has a purpose, and God has an eternal purpose. Mahalagang makita po natin yan, na ang tinutukoy na layunin ng Panginoon sa Romans 8:28 ay hindi lamang yung kaganapan dito sa lupa. Okay? Ang kanyang plano ay saklaw, ay nagsimula bago pa man lalangin ang lahat ng bagay sa daigdig. Okay? At hindi nagtatapos ang kanyang plano sa buhay natin dito sa daigdig. Okay? May naghihintay sa atin na mahabang lakbayin pagkatapos ng buhay na ito, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi limitado, hindi maliit ang plano ng Diyos. So, ang tingin kasi natin, minsan nakakalimutan natin that God has an eternal plan. Okay? Kaya, ang feeling natin kapag merong isang Kristiyano na nawala, kinuha na ni Lord, ang lungkot tayo, natural malungkot na kapag nawalan ng mahal sa buhay. Na-experience that. Recently, as a family, we grieve over the loss of our family member. Okay, but then, kapag tiningnan mo, hindi nagtapos ang kanyang buhay. Okay? Nagsisimula pa lang actually doon sa eternal state niya. Yung kanyang eternal na kondisyon. Kasi ang plano ng Diyos ay hindi nagwawakas sa daigdig na ito. Kaya kapag hindi po natin naintindihan yung eternal purpose, mawawalan po ng saysay ang Romans 8:28. At liliit po ang pananaw natin sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Okay? The whole verse will make no sense. Okay? Siyempre po, ang pinakamataas na layunin ng Panginoon ay magbigay luwalhati sa kanyang pangalan. And that's why all creation were created. Why? For the glory of His name. Hindi po ba? For the glory of Christ. Pero sa konteksto po ng Romans 8:28, yung purpose po na tinutukoy dito ay may kinalaman, may direktang kinalaman doon sa plano ng Diyos na tubusin ang mga tao. Okay? So that purpose includes redeeming a people for Himself. Yun po ang kanyang yun po ang saklaw ng kanyang layunin. Okay? So, wag natin lilimitahan ang Diyos na parang ang tingin natin sa Diyos, ang plano ng Panginoon sa buhay natin ay makamit natin ang ating mga pangarap. No, hindi ganoon kababaw ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa nalungkot tayo, hindi siguro ako mahal ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ko matupad ang pangarap ko. Kapatid, mas mataas ang pangarap ng Panginoon sa iyo kaysa sa pangarap mo sa sarili mo. Okay? So, ang dami sa atin nangangarap, para sa mga ilang taon na nalalabi sa buhay natin. But God has a plan. And His plan is eternal. When we talk about eternality, ang ibig pong sabihin nun, timelessness. Hindi nagwawakas.
but we dream of things that are quick and passing. Hindi po ba? So, napakahalaga maintindihan natin yung number 1 na yan, that God's purpose is eternal. He has an eternal purpose. And number 2, dapat din nating makita that God's purpose has a qualifier. God's purpose has a qualifier. Kahapon po may official from the barangay na nagpapasurvey sa amin. At ang sabi niya, ilan po kayo dyan na 18 to 59 years old? Okay? At ang tanong kaagad, bakit 18 to 59 lang? Yung pala ang kanyang pinapapirmahan po ay para sa vaccine. Kasi po, ang vaccine merong qualifier. Hindi pwedeng iturok pala yon sa mga below 18. At hindi rin pwedeng 60 years old and above. So kaya may qualifier. Pwede kang i-vaccinate, pero dapat 18 to 59 of age. So merong qualifier. Ganon din naman, kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, merong qualifier, hindi po ba? Kailangan graduate ka ng ganito, o kaya naman, dapat magaling ka sa Microsoft Office, o kaya naman kung ikaw ay nagkatrabaho sa BPO industries, dapat magaling ka makipag-communicate, hindi po ba? May qualifier, hindi po ba? And this promise, mga kapatid, also has a qualifier. Okay, this is a promise for those, ang sabi sa talata, who love God. This is a promise for those who love God. No, parang ang lawak naman ng qualifier, no? Pastor, bakit those who love God? Hindi ba lahat naman ng tao halos ay nagmamahal sa Panginoon? Ang totoo po niyan, kapag nagtanong po tayo sa ating mga kaibigan at kamag-anak, most likely, kapag tinanong natin sila na, mahal mo ba ang Diyos? Most likely, sasabihin nila, yes, of course. Siyempre naman, no? So, many people will claim that they love God, no? Even unbelievers claim that they love God. Alam niyo po ba yan? Actually, meron nga pa mga nasa LGBT community who would even use the word of God para i-justify yung kanilang sinfulness, yung kanilang same-sex relationship. Okay? Gagamitin nila yung Bible. And they claim also to love God, no? Kahit yung mga Kristiyano na naglulumangoy sa kanilang mga kasalanan, they claim to love God. Hindi po ba? But then, what does this mean? Hindi po ba? Unang-una po, mahalagang maintindihan natin, mga Kristiyano, na yung kakayanan natin na magmahal sa Diyos, doon sa kaparaanan na siya ay naluluwalhati. Okay? By the way, when we talk about love, we are not just talking about emotional affection. Gano'n natin dinedefine yung love mga kapatid, hindi po ba? Kasi sinabi natin love, yung feel ko na love ko siya, no? But the Bible does not speak of love in that manner, no? Hindi ito emotional love lamang, ano? Ito ay pagluluwalhati sa Diyos, na kung mahal mo ang Panginoon, gagawa ka ng mga bagay-bagay na naisin mong gumawa ng mga bagay-bagay na nagbibigay ng katuwaan sa Diyos at nagtatanghal sa Kanyang pangalan. At itong klaseng pagmamahal na ito, na mayroon ang mga mananampalataya ay hindi produkto ng ating sariling naturalesa. Okay? Kasi naturally, sa totoo lang po, ang love lang na alam natin bilang mga makasalanan ay pag-ibig sa sarili at pagtatangi sa mga sariling atin. Mahal natin ang ating mga sarili, mahal natin ang ating mga kamag-anak, mahal natin ang ating mga ari-arian, pero hanggang doon lang yon. It takes that supernatural touch from the Holy Spirit para matuto tayo na mahalin talaga ang ating kapwa. No? Mahalin talaga yung mga tao na kahit hindi natin sila kamag-anak, kahit hindi natin sila kakilala. Hindi po ba? So, the point is, sa 1 John 4:19, ang sabi rito, we love because He first loved us. Okay? Yung kakayahan natin na magmahal ay nagmumula doon sa karanasan na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Kaya tayo merong kakayahan na magmahal. Kaya tayo merong kakayahan na magpakita, mag-demonstrate ng pagmamahal ay dahil in the first place, we have experienced love from Christ. Alam natin na tayo pinatawad. Alam natin na tayo minahal ng Diyos. And that empowers us to desire to love others as well. Okay? Sa Hebrews 11:6, ang sabi po, without faith, it is impossible to please God. So in context, ang ibig sabihin dito ng without faith
Okay? Faith will always have an object. Okay? And in our case, bilang mga Christian, the object of our faith is Christ. So ang tinutukoy dito, kung hindi nag-exist yung ating pananalig kay Jesus, okay? Wala tayong kakayahan na magmahal. Kasi in the first place, hindi natin kayang gumawa ng kahit na anong bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid? At yung pagmamahal po ay nakapagbibigay ko luwalhati sa Diyos. Di po ba? At hindi natin kayang gawin yon kung tayo ay hindi konektado sa ating tagapagligtas. Okay? And ito pong qualifier na pinag-uusapan natin, qualifier ng purpose, okay, was made even clearer by the last statement. Mas luminaw po doon sa huling pangungusap. Ang sabi ron, those who are called according to His purpose. Sa Tagalog, yung mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So ano pong ibig sabihin? Yung Romans 8:28 po, kung gusto talaga nating maging sincere and faithful sa salita ng Diyos, this Romans 8:28 only applies to the believers. It is exclusive, mga kapatid. Hindi ito applicable. Ito hindi pangako sa lahat ng tao. Okay? The qualifier is you must be a believer. Okay? This is applicable to Christians, to the followers of Christ. Okay? So this is exclusive to those who have put their faith in Jesus Christ. At kapag po binasa natin talaga itong talatang ito, makikita natin na itong talatang ito na ating pinag-uusapan, Romans 8:28, speaks to a specific people. So hindi siya hindi siya for general use. Hindi natin pwedeng sabihin sa isang unbeliever na all things work together for good in your life. No. Because the context here speaks of those who follow and obey Jesus Christ. Okay? So, kailangan po nating paniwalaan, panaligan yung katotohanan, unang-una sa lahat, that God is a purposeful God. Wala po siyang nilikha sa daigdig na ito na walang purpose. Okay? Naisip niyo po bang tanungin na minsan ang Diyos patungkol dyan? Panginoon, ano bang purpose nitong lamok na ito? Okay? Di ba? Pag kinagat ako, kakadengge pa ako, di ba? So, anong purpose ng lamok? Di ba ba? Minsan naisip natin, ano nga bang purpose ng lamok? Pero, hindi man natin maunawaan, hindi man natin alam specifically, God is an objective God. Hindi siya gagawa ng isang bagay, lilikha ng isang bagay na walang layunin. Okay? Yes, kahit po yung mga appendicitis natin, na pinagtatalunan kung ano ba talagang point niya, yes, it has a purpose. Okay? Bakit ang Diyos gumawa ng mga planeta na hindi naman pinananahanan ng mga tao? Well, it has a purpose. We may not understand, but God, in His perfect wisdom, has a purpose. Okay? Meron siyang layunin kung bakit niya nilikha ang sandaigdig. Okay? Meron siyang layunin kung bakit niya nilikha ang sangkatauhan. Okay? Lahat ng yan may disenyo. And for everything that happened, or is happening, or what will happen in the future, God has a purpose. Proverbs 16:4, ito po ang sabi, the Lord has made everything, okay, for its purpose. Ngayon ang tanong natin, bakit yung lamok? Bakit may bagyo pa? Bakit may COVID pa? Everything this, yung mga evil na mga bagay na nakikita natin, and we ask, Lord, bakit naman lumikha ka pa ng ganyan? Well, ang sabi rito, the Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Kahit yung mga masasama ay may layunin sa mata, sa malawakang talino o perpektong talino ng isang Diyos na lumikha, it has a purpose. Totoo yun, mga kapatid. Kaya ikaw, okay, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ang ibig sabihin nun, kapatid, ikaw ay may layunin. Okay?
Ang layunin ng Panginoon sa iyo ay hindi lang para mag-stroll dito sa daigdig na ito, hindi lang para gawin ang nais mo. Okay? Hindi lang para tuparin ang mga pangarap mo. Tandaan natin, God's purpose for you is eternal. Okay? He has an eternal purpose for you. At kapag pinag-usapan natin yung eternality ng purpose, ang ibig pong sabihin nun, ang layunin ng Panginoon sa iyo ay hindi lang para sa daigdig na ito. In fact, your life on this earth will be quick. Okay? Our lives are quick. We are only passing through. Hindi ito ang kabuuan ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Okay? May naghihintay sa atin na napakalayo, napakalawak na layunin. May sinulat ang Diyos patungkol sa atin, no? Yung kanyang blueprint, yung kanyang plano sa atin ay malawakan. Yan ang tandaan natin bilang mga anak ng Diyos. So, itong ating humanity, itong laman natin, it limits our vision for that purpose. Ang tendency sa atin makalimot, no? Yung introduction ko kanina, it normally happens even to Christians. Na sa ating lakbayin, confident tayo na, ang layunin ng Panginoon sa akin ay magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan, no? You're living your life as a Christian, all of a sudden, nakaranas ka ng isang pagpapala, binigyan ka halimbawa ng isang negosyo, tapos, wow, okay pala rito laki pala ng kita, no? Tapos eventually, nagpapasalamat ka sa Panginoon, Lord, thank you for this blessing, and you acknowledge God in that blessing. Tapos yung negosyo mo naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. And then eventually, the tendency, no? Wag naman sanang mangyari, but there's always the tendency for humans like us na ma-defocused sa totoong layunin ng ating buhay. No? Na ang naging layunin na ng ating buhay, imbis na paglilingkod sa Diyos, ay pagkamal ng salapi. And then we lose track of our purpose. Na kapag pag tinanong tayo, ano pa bang layunin mo sa buhay mo? Well, my vision, ang vision ko, maging pinakamayaman sa Pilipinas. No? Nakalimutan na natin yung totoong layunin ng Panginoon para sa mga tulad nating mga mananampalataya. Wag sana tayong dumako sa ganong aspeto ng ating buhay, Wag sana nating ma-reach yung ganong diversion mula sa purpose ng Panginoon para sa atin individually. Okay? Pero kapag pinag-usapan po ang layunin ng Panginoon, hindi lang po ito nakalimita sa buhay natin ngayon. Papalakpak tuloy si Pastor. Ano ang purpose talaga ng lamok? Para mang-istorbo sa pulpito. Biro lang po mga kapatid. So, anyway, ang question natin ngayon ay, na pinakamahalagang ating maintindihan mga kapatid ay, kung tayo po ay anak ng Diyos, unang-una, yun po ang dapat nating inaalam. Okay? Kasi po, wala pong silbi ang Romans 8:28 kung tayo po ay hindi mananampalataya ng Panginoon. If we do not belong to that qualifier, for those who love God, those who are called according to our purpose, no? Kung tayo po ay wala doon sa qualifier ng pangakong ito, then this verse will never make sense to us. So the first thing that we would need to ask our people, or ourselves, people, is, am I a follower of Christ? Ako ba ay tagasunod ng Diyos? Ako ba talaga ay kabilang sa kawan ng Diyos? Have I sincerely placed my faith in Jesus Christ? Okay? Naniniwala ka ba na si Jesus lamang talaga ang Panginoon at tagapagligtas? If so, this verse says God has an eternal purpose for you. So that's the first thing na kailangan nating isettle, mga kapatid. Para sa akin ba ang Romans 8:28? Is God talking about me in these texts? Okay? And how do we find that out? No? Marami nang nagtanong sa akin po niyan, at salamat sa Panginoon, nabigyan po ako ng personal na katugunan kung paanong sasagutin yung ganong tanong. No? Marami nagkatanong sa akin, Pastor, paano ko po malalaman na ako po ay ligtas? Paano ko po malalaman na talagang ako ay totoong Kristiyano? No? Alam niyo po kung ano yung ebidensya o yung pruweba na talagang tayo ay ligtas? No? Meron ba tayong pagtatangi kay Jesus? Do we have a sense of affection, of love for Jesus Christ?
Meron ba tayong pagmamahal talaga sa Kanya? Meron ba tayong pagnanais na siya ay maluwalhati sa ating buhay? No? Kasi kung ang ating puso, even though we claim to be Christians, pero kung ang ating puso ay hindi tinatangi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. By the way hindi natin pwedeng tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas nang hindi natin siya kinikilala bilang Panginoon. So that's basically one of the purest evidence, okay, na mayroon tayo bilang mga Kristiyano. You want to know if you're a true Christian? You search your heart and say, do I love Christ? Naranasan ko ba ang kanyang pag-ibig? And have I been given that capacity to love Him back? Kapag ba ako'y nagkakasala, naiisip ko ba si Kristo? Ako ba ay gumagawa ng mga bagay, nagnanais na gumawa ng mga bagay-bagay para sa kanyang ikatutuwa? Hindi po ba kapag mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, ganoon? No? Kamakailan po na tuwang-tuwa si Seth nung meron kaming dalang lobo na Pikachu. Okay? Tuwang-tuwa siya. At sa kasamaang palad po, pumutok yung lobo. And thankfully, nagkaroon ng pagkakataon na makahanap kami ulit ng ganong lobo. Bumili ulit kami ng lobo, di ba? But it's never a question kung magastos naman, bibili na naman tayo, sayang naman yung una, puputokin lang naman yan. Ano ba naman? Hindi. We never question that, di ba? Hindi natin kinakount. Kapag mahal natin ang isang tao, hindi natin binibilang yung effort, hindi natin binibilang yung resources, hindi natin binibilang yung pawis. Hindi po ba? Ang alam lang natin, kapag binigay natin yung bagay na yon, yung ngiti na pwedeng idulot noon sa ating mga mahal sa buhay ay hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Do we have that sense? Kapag ang iniisip natin ay si Jesus, na Panginoon, Lord, ang gusto ko lang mapangiti ka sa aking buhay. And that's when you know if you belong to His fold. Doon natin malalaman kung tayo nga ba ang tinutukoy ng Panginoon sa Kanyang salita. Those who love God, those who are called according to His purpose. Okay? So that's number 1, mga kapatid, na pinag-uusapan natin from Romans 8:28. Let's all remember that God has a purpose for His people. Okay? Meron siyang layunin para sa Kanyang mga hinirang, para sa Kanyang kawan. And secondly, let's talk about God ensured that His purpose is for good. Okay? God ensured that His purpose is for good. Pag sinabing ensured, siniguro ng Panginoon, tiniyak ng Panginoon na ang kanyang layunin ay para sa ikabubuti. Okay? And this is basically the reason why we cannot just throw this verse sa mga taong hindi mananampalataya, mga kapatid, because we can never guarantee that everything that happens in their lives is for their good. Kasi alam natin, merong mga tao na hindi magsusuko ng buhay sa Panginoon. At yung kanilang buhay ay magwawakas hindi para sa ikabubuti. We all know that, ano? If we can be straightforward about it, mga kapatid, hindi po ba? But then, basahin po natin ang sabi, and we know that, okay, alam natin, and we know that all things work together for good. All things work together for good. So, ang ibig sabihin, God has a specific purpose for those who believe in Him. Okay? An eternal purpose that verse 28 says, for good. Okay? Huwag natin kakalimutan yung salitang for. Okay? Ibig sabihin, kung may qualifier, meron ding beneficiary yung salitang good. Pag sinabing beneficiary, may tagatanggap. Okay? Ano ba itong good na ito? So, alam natin na ang layunin ng Panginoon ay palaging mabuti. Walang question about it, no? God's purpose is always good. Okay? So, pero yung good na tinutukoy dito sa Romans 8:28, hindi lang ito bilang paglalarawan doon sa kalikasan ng plano ng Diyos. Hindi lang po 'yun ang tinutukoy. No? God is not talking about His plan being good. No.
kailangan nating mas intindihin itong verse na ito, no? Ang nilalarawan dito ay yung benepisyo, okay? Benepisyo ng layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya. That's what we're talking about here. It does not refer to God's purpose being good. It refers actually, okay, for His purpose, for the benefit of His purpose to the believers. Sa Tagalog po, hindi lang ito mabuti. When we translate it in Tagalog, ang lalabas po, para sa ikabubuti. Naintindihan po natin? It is for our good. Naintindihan niyo po? So, there's a qualifier, and that qualifier becomes the beneficiary of God's purpose. My purpose, sabi ng Panginoon, is for their good. Okay? Naintindihan po natin kung gaano karomantic ang Panginoon, kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, that He thinks of our benefit. Okay? Na yung kanyang purpose, alam naman natin na ang kanyang pinakamataas ng layunin ay maitanghal ang kanyang character, ang kanyang attribute, ang kanyang kasarinlan, no? Lahat ng creation, lahat ng kanyang nilikha ay para itanghal ang kanyang pangalan upang magbigay luwalhati sa kanya. Everything is created for His glory. Hindi po ba? But let us remember, mga kapatid, our God is not only God, He's not only King, He also claims to be the Father. Okay? And we are His children. So kung ikaw ay anak ng Diyos, you have that security. No? Na hindi ka ilalaglag ng iyong sariling magulang. Na ang gagawin ng magulang mo ay para sa iyong ikabubuti. Hindi po ba? So we have that security. And by the way, sa ating sitwasyon bilang mga tao sa daigdig na ito, it's not always true na ang parents palaging naghahangad ng para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Why? Because the Bible calls us evil. No? Ang sabi, kayo ngang mga masasamang tatay, kapag nanghingi sa inyong anak ng tinapay, hindi nyo binibigyan ng ahas. Di po ba? Yun ang sabi ni Jesus. So we are being referred to as evil parents. Di po ba? Why? Because we are tainted by sin. Hindi po ba? But then, when we talk about the Heavenly Father, okay, who is pure in goodness, ang ibig sabihin nun, we are secured. Okay? Makikita natin na yung kanyang pagmamahal sa atin ay pwede nating panghawakan bilang katiyakan ng kanyang mga pangako. Now, kapag pumunta po tayo sa verse 29, ito po ang makikita natin. Okay? We get the answer as to what this purpose is for the believer. Ano ang layunin? Ano ang purpose ng Panginoon para sa aking ikabubuti? Sa verse 29, ang sabi po, to be conformed to the image of His Son. To be conformed to the image of His Son. Maging kawangis ng kanyang anak. Mga kapatid, ang dami sa atin nangangarap, gusto ko maging Michael Jordan. Fade away. Di po ba? Yung mga kabataang babae, gusto ko maging gusto ko maging, sino bang hinanga, gusto ko maging Beyonce. Yan, wow. Oh, hindi ko alam kung masyado ng old school yung aking example. Pero marami tayong hinahangaan. We want to be like somebody else. Why? Because we think that their life is perfect. Okay? Nakita niyo na po ba ang bahay ni Michael Jordan? Nakita niyo na po ba yung bahay ni Mike Tyson, ni Floyd Mayweather, at ng kung sino-sino pang mga hinahangaan niyo? 'Di ba? Yung mga gamit na mayroon sila at yung coolness na meron sila in character, and we sometimes desire to be like these people that we admire. Pero naman, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay si Jesus. Unblemished, di po ba? Perfect in nature, perfect in character, perfect in beauty. Tapos ang sabi dito sa verse 29, my purpose for you, believer,
is to be conformed to the image of my Son. Gusto ko maging kawangis, maging kamukha ka, maging katulad ka ni Kristo. Nachichipan po ba kayo sa layunin na yun ng Panginoon? Is that cheap for us? No! Yun ang pinakamataas na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, maging kawangis, maging katulad ni Kristo. So God's purpose for the believers is to be Christ-like. Kaya tigilan na natin yung pagpapababaw sa plano ng Panginoon. Meron po ako isang pastor na nakita, isa sa mga post niya way back, siguro mga 3 years ago naalala ko lang po ngayon, si Bishop Oriel Baliano, isa po sa mga leader ng G12 sa Philippines. Sabi sa post niya, Jesus Christ shed His blood to fulfill your dreams. Wow! So yun na yun? Yun po ba ang gusto niyong purpose? Na namatay sa krus si Jesus para matupad mo ang iyong pangarap? Anong pangarap mo? Gaano kalaki ang pangarap mo, kapatid? Gaano kalaki ang pangarap ko? Maging sikat, magkaroon ng bahay at lupa, magkaroon ng kotse. Yun ang pangarap natin? Okay? Yun po ba ang pinakamataas nating pangarap? Kapag hinarap po natin sa Panginoon yan, matatawa siya sa atin. So yan na yun? Di po ba? Naalala ko po yung isang illustration. Illustration lang naman po ito. So ano lang po ito? Fiction, ano? Ang sabi nung isang isang tao na malapit nang mamatay, na Kristiyano, sabi niya, Lord, pwede mo mag-request? Anong request mo? Pwede ko bang dalhin yung mga gold ko? Sayang, di ko po nagamit eh. Gusto ko po sanang dalhin yung gold ko sa langit pag kinuha mo na ako. Sayang naman ang naipundar ko dito. At ang sabi sa kanya ni Lord, parang, ganun ba? Ba't ka naman magdadala pa ng mga simento? Ba't magdadala ka pa ng mga graba? Ang dami niyan sa langit. So you see, mga kapatid, we ought to realize, mga kapatid, na yung mga bagay-bagay na meron tayo dito sa lupa are all corrupted versions of true treasures. Okay? In fact, the Bible tells us na ang gold, hindi talaga kulay na makinang na parang dilaw. No? Pagdating mo sa langit, ang gold, makikita mo crystal clear. Di po ba? So, yung gold na pinagpapatayan natin dito sa lupa, pagdating mo sa langit, inaapak-apakan. So everything that we treasure here on earth, lahat ito, mga chipipay version. Tapos itong taong ito gustong dalhin sa langit, di ba? Di po ba nakakatawa? And we dream of gold. We dream of cars. We dream of houses. Wala pong, hindi po masamang mangarap sa daigdig na ito. Of course, hindi yun ang tinutukoy ni Pastor. Okay? Hindi naman po masamang magkaroon ng mga pagpapala. In fact po, yan po ay galing sa Panginoon. Pinapagpala tayo ng Panginoon ng mga material na bagay. Okay? Pero yung mga material na bagay na, it's only good for this world. It's only good for this world. Okay? Hindi ka dyan kayang bigyan ng eternal happiness. So magsikap ka, gawin ang nais mo, gawin ang pinakamahusay mong pwedeng gawin, at pag pinagpala ka ng Panginoon, i-maximize mo yung pagpapala, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong kapwa, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, walang problema nun. But never be attached to those material things, mga kapatid. Kasi lahat ng yan ay hindi pwedeng manatili sa habang panahon. Okay? So, anong ibig sabihin dito, kapatid? Ang babaw ng pangarap natin. So, imagine kung si Kristo ay nagbuwis ng buhay para sa mga pangarap na yan, iniinsulto natin ang lawak ng karunungan ng Panginoon. No? Para natin sinasabi, Lord, talaga namatay ka para matupad ko ang pangarap ko? Wow! What a false teaching! What a shallow view of the gospel! Now, the Lord is telling you the purpose of you becoming my child is to be conformed to the image of my Son. So God has a better idea. Actually, God has the best idea. God wants us to be transformed in accordance to the image of His Son. So, ang pinakamataas po na layunin ng Diyos sa pangkalahatan, no? Sa buong kasaysayan, ay walang iba kundi yung kanyang kaluwalhatian. At sa ilalim po ng kanyang kaluwalhatian ay yung specific
yung kanyang exclusive purpose of not only redeeming a people for Himself, but also confirming them into the image of His Son. Okay? Kaya nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, nung ikaw ay kinuha ng Panginoon at inaring Kanya, okay? Nagsimula na yung kanyang proseso ng unti-unting paghuhubog sa iyo hanggang sa ikaw ay maging kawangis ni Kristo. At yun ay magaganap. Hindi man sa daigdig na ito, that will be consummated, that will be finalized, and that will be realized when Jesus comes in glory, in full glory. When He returns in full glory. And that's what we await. Kasi yung pagdating ni Jesus ay hindi lang glorious happening sa Kanya, kundi glorious happening benefit para sa Kanyang mga hinirang, para sa Kanyang mga tinubos. Okay? So ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ano pong nakikita natin sa talatang ito? Ibig sabihin, God involved Himself in the process of choosing. Siya ay namili, siya ay naghirang, okay? Redeeming, siya ay nagtubos. Molding, siya ay naghubog. And polishing, okay? Yung mga finishing touches, siya rin lahat. Okay? So, dito pumapasok po yung golden chain na ating mga pag-uusapan. Okay? Ito po yung tinutukoy natin na proseso patungkol sa kung paanong ipo-fulfill ng Panginoon yung kanyang purpose. The golden chain is basically the process, okay, of establishing God's purpose in the life of the believer. So, the golden chain basically is the summary of that process. Whew. So, the Bible says that this process, okay, ultimately ends for the good of the believer. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, na itong aking plano, mga anak, ay para sa iyong ikabubuti. I'm thinking of you. I'm thinking of your benefit. Okay? And I am glorified in making sure that you will be benefited from this purpose. Okay? Sa Romans 9 po, habang pinapaliwanag po ni Pablo, yung full control ng Diyos, yung God's sovereign choice, okay? Ang ginamit po niyang analogy ay yung potter and clay. Alam niyo po yung gumagawa ng mga paso? Di po ba? Para sa mga kahenerasyon ko, napanood niyo na po yung yung The Ghost, kung saan merong mahilig gumawa ng pot, di po ba? So, point ay, by the way, hindi tayo naniniwala sa ghost, ha? Hindi yun ang point ni Pastor. Meron lang kasi ako naalala na pottery, scene. Okay? Now, itong pagpapaliwanag po ni Pablo, ang ginamit niya pong illustration ay yung potter at yung clay. Okay? Yung putik na ginagawang vase na maganda. Hindi po ba? Tapos, meron po siyang tinukoy sa Romans chapter 9 na vessels for dishonorable use. Pag sinabi pong vessels, lalagyan. Okay? And the Bible speaks of that vessels for dishonorable use. At meron din pong tinutukoy na vessels for honorable use. Nakikita po natin? No? Now, meron pong transition doon sa putik, doon sa clay, hanggang sa naging vessel for honorable use. Ang tawag po ron, molding process. Kung paanong isang palayok ay hindi naman nagsimulang palayok, yan po ay walang forma. Yan po ay pinoporma ng Diyos, sinuhubog ng Diyos, pinapakinis ng Diyos. Hanggang sa ito ay magmukha ng naayon sa kanyang perpektong plano. Okay? God's purpose for His children is to turn them from a lump of clay into a vessel for honorable use, a carrier of His glory. Pag sinabing vessel, sisidlan. Okay? Kapag pumunta po kayo ng mga probinsya, naabutan ko po yung Mindoro o yung mga probinsya, kahit sa Pangasinan pala, nung ako po'y bata pa, naabutan ko po yung mga bahay na wala namang ref. Na? Pero malamig ang tubig. Bakit po? Kasi meron silang malaking banga. Okay? Na kung saan doon nila iniimbak yung tubig. For some reason, kapag ininom mo yung tubig galing sa banga, malamig.
No? Hindi ko alam kung paanong nangyari. Ang tawag po ron ay vessel. So, ang layunin po ng Diyos para sa kanyang kawan, para sa kanyang mga tagasunod, ay gawing sisidlan ng kanyang kaluwalhatian. No? So, tayo na mga clay, tayo mga alabok, na wala namang halaga, dahil nga tayo putik. No? Siniguro ng Panginoon na hindi tayo mananatiling putik. Siniguro ng Panginoon na tayo huhubugin. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong mga pagkakamali noong nakaraan, ano man ang iyong mga pagkakasala, the Lord intends to redeem you, to restore you, and to mold you into the likeness of His Son, Jesus Christ. So ngayon po na alam natin na ang Diyos ay merong ultimate purpose para sa ating mga buhay na tayo'y hubugin sa wangis ng kanyang anak. Okay, ano pong ibig sabihin? Tayo po ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng naayon sa buhay ni Kristo. We are called to live holy lives, mga kapatid. Okay? Sabi po sa Ephesians 1:4, Ephesians 1:4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So, ang nais ng Panginoon, okay, tanggalin yung mga yung mga dark spots natin. Tanggalin yung mga pangit na bahagi ng ating buhay, unti-unti. Okay? Hanggang sa tayo ay maging kawangis ni Kristo. And adding further sa verse 5, ang sabi po, in love, sa pag-ibig ng Diyos, in love, He predestined us for adoption. Pag sinabi pong predestined, tayo po ay itinakda. Okay? In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ano pong tinutukoy dito? Ang Diyos ay hindi na lang biglang naisipan, ano? Ay, namatay si Jesus sa krus. Ay, yung anak ko ipinako sa krus. Ano kayang magandang gawin? Sige, tubusin ko na lang yung mga tagasunod niya. No? Hindi po ganon. Ang sinasabi po sa atin ng Ephesians 1:4-5, bago pa man likhain ng Diyos ang daigdig. Sino po ang unang likhain? Ang tao o ang daigdig? Siyempre po ang daigdig. Kasi pag nilikha ang tao, saan siya ilalagay? Lulutang-lutang siya, no? So siniguro ng Diyos na likhain ang buong daigdig para may paglalagakan si Adan. Para may paglalagakan ang tao. Pero sinasabi sa verse, bago pa man likhain ang pundasyon ng daigdig. Okay? Ang sabi rito, pinili na tayo ng Panginoon para maging banal at katanggap-tanggap sa Kanya. Ang naalala ko talaga dito yung kantang I know I love you before I met you. Ibig sabihin, even before we ever existed. Hindi ka pa isinisilang, kapatid. Ang plano ng Diyos patungkol sa iyo ay nasa isipan na niya. Naintindihan po natin? Even before the world is created, that means even before you existed. Okay? Minahal ka na ng Diyos at binuo na niya ang plano niya sa buhay mo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Ganun kalawak, no? So you were engineered. You were prepared. You were planned. So hindi natin pwedeng isipin na ang buhay natin ay walang saysay bilang mga mananampalataya. No. There's a purpose for your life, kapatid. Okay? Regardless of how much you messed up in the past, kahit gaano kadami ang putik na taglay-taglay mo sa iyong katawan, you have to remember, kapatid, God has a purpose for your life. Never waste that. No? You have to understand that you are being prepared to become vessel of His glory. Okay? And following Christ, mga kapatid, it involves obedience. So, ang nais ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya. Ang sabi dito, di ba? Balikan po natin yung kataga. Sabi, to those who love God. Okay? At sino pong tinutukoy dito? Mga believers. As we mentioned earlier. Pero kailangan po nating mapaalalahanan na kapag pag-ibig ang pinag-usapan, ang sabi po ni Jesus sa John 14:15, if you love me, you will keep my commands. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid. If you love me, you will keep my commandments. So, babalik po tayo, no? Do I really love God? No? Ang kasunod na tanong dapat ay, meron ba akong matinding pagnanais na sundin ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay?
Meron ba akong mataas na pagnanasa sa aking buhay na sumunod sa Diyos? Okay? Kasi kung ang sinusunod natin ay ating mga sarili, hindi si Jesus Christ ang Lord natin, kundi ang ating mga sarili. Okay? And so many people claims to be Christians. Claims to be followers of Christ. Pero darating ang pagkakataon, sasabihin ni Jesus Christ sa kanila, "Depart from me, I do not know you." Okay? Sasabihin ng Panginoon sa kanila, "You call me Lord, Lord, but you do not obey me." Hindi po ba? So kapatid, no, kahit tayo mga Kristiyano, sometimes we are being tempted to follow our own desires, to follow our own decisions, to follow our own will. But we call Him Lord, no? Marami sa atin, merong pinapag-give up si Lord. Hindi natin mag-give up. Give up na, kapatid. Gumive up na sa pagiging hari ng buhay mo. Okay? You have a Lord, you have a Master to obey. And if you love Him, you will obey Him. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And what is His plan? To be molded in accordance to the image of Christ. And that starts now. It does not start when Jesus Christ comes. No? Nagsimula yon, yung paghuhubog ng yon, okay? Nang tayo ay makaptivate ng gospel. The molding process begins. And we cooperate to that process. No? We cooperate to the Lord. And our motivation for obedience is our love for Him. Now, lastly mga kapatid, God will accomplish His purpose. God will accomplish His purpose. Tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin. Hindi siya papayag na maging failure. Okay? At dito po nananahan, dito po nakasalalay yung paniniwala po natin bilang a blessed church patungkol sa dakilang plano ng Panginoon. Na ang Panginoon po ay perpekto sa kanyang plano at determinado, intentional sa kanyang plano. Kapag gusto kanyang iligtas, there will be no other results but for you to be saved. Okay? Ang Panginoon hindi aasa sa iyong kakayahan at sasabihin, sana tanggapin mo ko sa buhay mo. Sana manatili kang banal hanggang huli. Sana wag mo kong itatwa. At ang Panginoon ay nag-aabang lang kung siya ay magpe-fail sa kanyang nais o magsasucceed. God is not like that, mga kapatid. God has a blueprint and He will make sure that He will not fail. Okay? That's why your salvation does not depend on you. Initially, we think that we chose God. No. God chose us even before we chose Him. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan pong maliwanag sa salita ng Diyos eh. Na wala tayong kakayahan na piliin ang Diyos malibang ang Diyos ay unang mamili. Okay? It is biblical, mga kapatid, no? So, kailangan nating maintindihan ang plano ng Diyos sa ganoong klaseng aspeto. Now, God will accomplish His purpose. Ang sabi ron, for those who love God, all things work together. Nandun na tayo sa favorite natin. For those who love God, all things work together. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos. Pag binasa po natin ang original text, yung Greek text, magugulat po tayo. Kasi the wording is different in the original language. Meron pong literal translation na direktang sumasalamin doon sa literal na pagkakaayos ng original text, yung New American Standard Bible. Ang sabi po, and we know that God causes all things to work together for good. So ano pong pagkakaiba nito sa ibang translation? This is a literal translation. Okay? Dito po sa NASB, okay, being a literal translation, ang subject po ay si God. Okay? Sa maraming translation po, ang naging subject ay yung all things. No? All things work together for good. But on the original text po, makikita po natin, ang talagang paksa ay ang Diyos. That God causes all things to work together for good. Okay? Ano pa pong ibig sabihin nito? That God's purpose for His children cannot be thwarted. Okay? Ang layunin ng Panginoon para sa kanyang mga anak ay hindi pwedeng hadlangan. Okay? Kahit sino pang humarang, kahit harangan ka pa ng bala, kahit harangan ka pa ng mga hari, kahit harangan ka pa ng kung sino-sinong may impluwensyang tao, okay? Hindi kayang hadlangan ng sino man at ng kahit anuman ang plano ng Diyos para sa isang mananampalataya.
Job 42 verse 2, sabi ni Job, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. So ito pong confession na ito ni Job ay binanggit niya bago pa siya ni-restore into health and wealth ng Panginoon. Bago pa ni-restore ng Panginoon ang kanyang fortune. Okay? So, walang anuman at walang sino man ang makakahadlang sa plano ng Diyos na tapusin ang kanyang plano, bigyang tugon, bigyang katuparan ang kanyang plano para sa kanyang mga anak. No situation in life can stop God from working out in your life, okay, what the Lord has begun. Kaya po meron tayong napaka tibay na katiyakan sa Philippians 1:6. Ito po ang sabi, Philippians 1:6, and I am sure of this. Sigurado ako dito, ang sabi ni Pablo, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ang sinasabi po dito, plano ng Diyos na ikaw ay iligtas, pero hindi po rin nagtatapos ang istorya. Plano ng Diyos na ikaw ay iligtas, at kasama sa plano ng Diyos na ikaw ay patuloy na iligtas. Okay? And finally, kasama sa plano ng Diyos, okay, na ikaw na kumpletuhin ang iyong kaligtasan. Na siguruhin na ikaw ay mananatiling ligtas. You see, mga kapatid, ganun po ang plano ng Panginoon sa ating buhay. At ito po ang basihan, ito po ang matibay na sandigan ng Romans chapter 8, 38 to 39. Okay, sabi po, for I am sure, ginamit na naman ni Pablo yung I am sure. Napakahilig niya doon sa certainty, sa assurance, na siya ay sigurado. Sabi, Romans 8, 38 to 39, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Hindi po ba yan ang tinalakay natin ng mga nakaraan? Diba? Ano pong tinutukoy sa verse na ito? Na yung full control ng Panginoon, yung kanyang yung kanyang sovereignty over all creation, okay, involves His sovereignty in our salvation. Siya po ang may full control sa ating kaligtasan. It is God who causes. In fact, Hebrews tells us He is the author of our faith, and at the same time, He is the finisher of that faith. He is the author and finisher. Okay? Ano tayo doon? Are we co-authors? Are we co-finishers? No! The Bible tells us that we are the recipients, the blessed recipients of His purpose. Okay? Kaya wag nating itatanghal ang ating mga sarili na para bang may contribution tayo sa ating kaligtasan. Wala, mga kapatid. Maliban sa kasalanan, okay, na naging dahilan para tayo ay iligtas. Wala tayong contribution, mga kapatid. At yan po ang pinaninindigan natin bilang isang iglesia. Okay? At ito po ang gusto kong makita ninyo, hindi sinabi rito that all things will be good. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, all things will be good for Christians. No, in fact, many things are bad in this life. Hindi po ba? Ang sinabi dito, in all things. Okay? Kasama po ron yung mga good at yung mga bad experiences natin. Good or bad experiences, ang ginagawa ng Diyos, ginagamit niya iyong tools. Ginagamit niya iyong kasangkapan, okay, para mabigyang katuparan ang kanyang pinakamataas na pagnanasa at pagnanais sa ating buhay. Yun po ang ibig sabihin nito. Okay? Para matanggal yung ilusyon na, ano ba yan? Kung kailan ako naging Kristiyano, ba't humirap ang buhay? Okay? Ano ba yan? Akala ko pag ako naging Kristiyano, mawawala lahat ng aking problema. That's an illusion, mga kapatid. That's not true. Okay? But the guarantee that you have is, whatever you experience in this life, ano man ang iyong maranasan, you have the guarantee na wala kang talo. It will always be for your win. It will always be for your victory. It will always be for your good.
At alam niyo po, yung pinakamagandang ma-realize natin yan, kapag yung mga bagay-bagay ay para bang gumagalaw na parang tataliwas sa ating kalagayan. No? Di po ba? Kapag ikaw ay ginagawa ng masama ng kapwa mo, no? So ang akala natin, parang tayo painful na painful. Ako'y sinasaktan. But we have to realize that nothing can separate us from the love of God. And it is also equated doon sa katotohanan na walang anumang pwedeng gawin ang ibang tao sa paligid natin para sa ikapupuksa natin. So let them do their hobbies, mga kapatid. Let them destroy us. Let them try. Let them try their best. But they can only try. And they will always fail. Why? Because the plan and purpose of God in our life is fixed and established. Naintindihan po natin, mga kapatid? So, God has a purpose, that is eternal, and that is fixed, that is established. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. It includes the good and the bad experiences. Okay? Alam niyo po, the best example nito, I could say one of the best example sa Biblia ay buhay po ni Joseph. Siya po ay, ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit. Okay? Tapos siya po ay na-falsely accused, siya po ay nakulong, okay? Nakaranas ng injustices, nakalimutan ng mga tao, okay? For about 2 years. Dami niyang painful experiences. Pero yung kanyang mga painful experiences, ginamit ng Panginoon para siya ihanda, hubugin, okay? At para sa ikaliligtas ng maraming tao sa kanyang paligid. Kaya nung nakita niya yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, ang sabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, okay? You meant it for my harm, but God meant it for the good of many. Okay? So, ano ibig sabihin? Kahit anumang gawin sa iyo ng ibang tao, mga kapatid. Okay? I-chismis ka, saktan ka, nakawan ka, kahit abusuhin ka, kahit anong gawin ng mga tao sa paligid mo, whatever things that you experience in life, naturally or intentionally, mga kapatid, walang mangyayari sa buhay mo para sa ikapupuksa mo. Tandaan mo yan, okay? Lahat ng bagay na gagawin sa iyo at mangyayari sa iyo, magaganap sa buhay mo, ay hinahayaan ng Panginoon na mangyari bilang tulong, bilang kasangkapan na maisakatuparan ang kanyang pinakamataas na layunin sa iyong buhay. Okay? So wag magpanik at wag wag kumilos ng may galit, no? So hayaan mo lang na maganap itong mga bagay na ito because God has a purpose in your life as a believer. Okay? Now, we're talking about betrayals in the life of Joseph, but that betrayal did not stop God from molding Joseph into what he's supposed to become. Okay? So, kaya dahil po doon, naging mapagpatawad siya at naging patient siya sa mga tao sa paligid niya. And dahil po doon sa mga masasamang karanasan na naranasan po ni Joseph, he possessed the qualities na kinakailangan po ng bayan doon sa punto ng paggutom na nag-strike doon sa kanyang bayan. Hindi lamang sa Egypt, maging doon sa mga kalapit na bayan. Okay? So God has a purpose even in our sufferings. So hindi tayo mag-end up na governor lahat sa isang foreign land, katulad po ni Joseph. Pero a lot of Christians in other parts of the world suffers till their dying day, no? Maraming Kristiyano po ay nagdurusa even now, no? Tayo po ay nasa mapalad na sitwasyon na tayo po ay hindi hinahunting, hindi tayo pinagbabawalan na mangaral, di po ba? Pero marami tayong kapatid even today sa ibang lugar na ang katapat po ng kanilang pagiging Kristiyano ay kamatayan o pagkakakulong o pagpapahirap, di po ba? Pero lahat po tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos and we will understand fully as our human veils are removed na lahat ng experiences natin sa buhay ay para sa ating ikabubuti. Okay? We may not understand now, but definitely God has answers. Okay? And everything that happens to us is for our good. Some of us may come from a life with, sa tingin natin na mas mahirap kaysa sa iba.
Minsan naiisip natin, buti pa siya, ipinanganak na ganito yung magulang nasa abroad, meron silang ganito, meron silang ganyan, ako wala. No? Meron tayong ganong mga self-pity paminsan-minsan, o maaring madalas. Pero makikita natin soon, kapag naganap na yung katuparan ng pangako ng Panginoon para sa buhay ng kanyang mga tagasunod, hindi talaga nagmamatter kung paano tayo nagsimula. Hindi nagmamatter kung ano ang meron o wala tayo sa buhay na ito. Okay? Ang nagmamatter lang ay kung sino ang Diyos na kumakalinga sa iyo. God will cause all of your experiences, even your lack, even your poverty, to work together for your eternal good. Yan po ang katotohanan. Kaya sabi sa Romans 8:28, di po ba? All things work together for good, or most accurately, based on the original text, God works all things for our good. Okay? Ito po ay hindi tungkol doon sa pagkakaroon natin ng buhay na talaga namang umuulan ng pabor. No? Merong mga Kristiyano, ang tingin nila sa Christianity, now, ngayon naging Kristiyano ko, lahat ng bagay ay pabor sa akin. Di ba? That's not true, mga kapatid. In fact, Paul, being a genuine Christian and servant of Christ, no, lumabas, parang lahat ng bagay ay taliwas sa kanya. Hinahabol siya ng mga tao, gusto siyang patayin ng mga Pariseo, gusto siyang patayin ng mga Romano, at namatay siya na pinugutan ng kanyang ulo. Hindi po ba? Everything is not in his favor. At least in the earthly, temporal realm, no? Pero alam natin na hindi nagtatapos doon ang buhay ni Pablo. Hindi po ba? So, this verse, Romans 8:28, is about God sovereignly accomplishing His purpose for our good. At ano po yon? Yun po ay siguruhin ang katiyakan ng ating kaligtasan from start to finish. Mula doon sa pagkakataon na tayo ay pinili niya, hinirang niya, hanggang doon sa kahuli-hulihan na tayo ay dumako na sa kanyang kaluwalhatian. God's purpose for His children begins with His foreknowledge, that's the first chain, okay, and ends in glory. So, balikan po natin yung ating mga pinag-usapan ngayon, mga kapatid. Number 1, God has a purpose for His people. If you're a Christian, you must understand that God has a purpose for your life. Hindi ka naglalakbay para sa wala, mga kapatid. God intends that His purpose be accomplished in your life. And number 2, God ensured that His purpose is for good. Okay? God's purpose is not only good, but it is for your good as His child. And number 3, God will accomplish His purpose. God will never forget His plan and purpose for your life. Instead, He will accomplish it. Gaganapin niya ang kanyang plano. Okay? Now, meron tayong mga tanong na kailangang itanong sa ating mga sarili to reflect upon His Word today, yung ating kakapusan, yung ating mga pagdurusa, o kahit yung mga persecution na nararanasan natin sa daigdig na ito, yun po ba ay makakahadlang sa plano ng Diyos? Today, we have an answer, no. No suffering, no difficulty can ever thwart God's plan from being fulfilled. And number 2, kung alam natin na ang Panginoon pala ay may eternal na purpose para sa atin at yung purpose na yon ay good and fixed, meron po bang dahilan para tayo magduda pa? Nagdududa ka pa ba sa plano ng Diyos sa iyong buhay? Nagdududa ka pa ba na talagang ikaw ay ligtas? No? Na ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay kanyang paninindigan? Praying na ngayong araw na ito, lahat ng pagdududa na yan ay maiwasiwas palayo sa ating mga puso at isipan. Pangatlo, anong dapat nating gawin ngayon na nalalaman natin na ang Panginoon ay may layunin pala sa atin at ang kanyang layunin ay magarbo? Can you imagine, mga kapatid? Gusto niyang maging kamukha, kawangis tayo ni Kristo. Okay? So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Mataas ang pagpapahalaga ng Panginoon sa atin. Anong kailangan natin gawin? We cooperate with that plan. Okay? There was a time in our life that we cannot cooperate. Yun yung mga pagkakataon na tayo ay nasa kasalanan pa. Hindi pa naihahango ng Diyos. Pero nung tayo ay inihango na niya sa kanyang pag-ibig, ginawaran niya tayo ng kanyang kagandahang loob, kapatawaran, pag-ibig, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Ni-restore ng Panginoon yung ating kakayahan na sumunod at makipag-cooperate sa Kanya.
And that's why we cooperate. We now have the capacity by God's grace to do what He wants us to do. To obey His commands. Mga kapatid. Hindi tayo katulad dati na walang kakayahan. Graciously, the Lord has given us the capacity to obey Him. Okay? We have been empowered, mga kapatid, to obey His commands. Okay? And since we are so secured in our salvation, we are to live in full confidence of God's promises. Okay? Bukod pa ron, we must also live in accordance to God's purpose. Again, sabi po sa Ephesians 4:1, to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Okay? We cooperate in that walking in a manner worthy of that call. Okay? So, mamumuhay tayo bilang mga Kristiyano dahil inaayon natin yung ating pagkilos ayon sa ating panawagan, ayon sa ating kasarinlan bilang mga anak ng Diyos. Narinig niyo na po ba yung kasabihan ng mga kabataan? Ang ganda ay ang kaartihan daw ay ibinabatay sa ganda. Merong mga ganun, ano? Pero ang totoo po niyan sa ating mga Kristiyano, yung ating paglakad, yung ating pagnanais na mamuhay bilang mga Kristiyano ay iniaakma, ay dapat nakaakma doon sa mataas na pagnanais ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. So if we were called to be conformed to the image of Christ, ang ibig sabihin nun, we ought to live accordingly, according to His commands. So we are truly sure that God not only has purposely redeemed us, ang sinasabi ng salita ng Panginoon ngayon, He will accomplish His purpose for us. And that is the basis of our certainty. That is our blessed assurance. To God be all the glory, honor, and praise, mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong mensahe sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil linggo-linggo, Lord God, pinapalawak niyo po ang aming tanaw. Kami po ay mga Kristiyano, Panginoon, that at one point in our life, ang aming tanaw ay mababaw sa iyong plano. Na ang aming vision, Panginoon, para sa aming mga sarili ay limitado lamang, Panginoon, Lord God, sa mga temporal at material na bagay na pwede naming makamit sa daigdig na ito. But today, Lord, you are making us realize that your plan for us is grand. That your purpose for us is eternal. Salamat po, Panginoon. Dahil ang buhay namin ay hindi nagtatapos sa napakaiksing sandali, Panginoon, ng aming buhay. Bagkus ito po, Panginoon, ay nakabatay sa iyong walang wakas na pag-inog. And we thank you, Lord. We thank you, Lord God, for granting us your grace to live in that promises. Thank you, Lord, because you have a purpose for your children. Thank you, Lord God, because we as believers are not vessels of wrath, but you call us vessels of mercy. We are vessels for your honorable use. And may you continue, Lord God, to mold us. May you continue, Lord God, to restore us, to polish us, Lord God, into the likeness of your Son, Jesus Christ. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng matinding pagnanais na makita, Panginoon, ang katuparan ng inyong pangako sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, Lord God, walang sitwasyon sa buhay na ito ang maaring makapaglugmok sa amin, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang mga panandaliang kakapusan, hindi, Panginoon, ang mga paghihirap, hindi ang karamdaman, hindi ang kahit anumang dusa, Panginoon, ang makapipigil sa pinakamataas mong layunin sa amin. We thank you, Lord God, because we are destined for victory. And we thank you, Lord God, for your grace, because we understand that we do not deserve any of these. We are clay, but this clay is being molded to become a beautiful vessels of glory. Tinataas po namin sa iyo ang lahat ng aming mga pagduruda, Panginoon. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Palitan niyo po ito ng katiyakan na nagmumula lamang po, Panginoon, sa iyong salita. We give you all glory and praise today. In the mighty name of Jesus. Amen.
when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a fruit that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not that you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserved. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not that you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanggap, bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po kay Kristo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manatili lamang po tayo sa ilang mahalagang announcements. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the